When it comes to Node.js, ito yung ginagamit natin, guys. If we want to serve the files without using the express, ha? Okay, so share ko lang yung screen ko. Okay. Screen and then share. Okay. Ayun. Actually, we have the Node.js file system module. So ito yung ginagamit natin. So it allows you to work with the file system on your computer. Okay? So for example, to include the file system module, use the require method. So fs yung module natin. So anong kinagawa nito? Read files, create files, update files, delete files, and rename files. Okay. So for example, you have this kind of ano, demo file. Okay. Ayan. Ayan. So HTML file siya. And then, okay. And then, ilalagay natin siya ngayon sa container natin. So, let's say nasa root lang siya. Okay? So, this is the, what you call this one? The parameter. Okay? So, first you have to require HTTP, require FS, then you will create the server. Ayan. And then here, instead na direkta sa right head, okay, you will have an additional function, yung fs.read file. Okay? So for example, you have the demo file .html, and then you have here the function na meron kang error and data. So what will happen if 200, then ito yon, then you write the data and then return the response and then pupunta siya sa port 8080. Then ilalabas niya tong demo file. Okay? And this one contains text HTML. Okay, so pag niran natin yan, so yun yung lalabas. Okay? Can we do it kaya? So let's try this before tayo dun sa siguro. So I guess it would be better if we will try this on our computer. So we have already the source code. So all you gonna do is to create E56. So sabi ko mamaya ito. So I guess we have to do this now. Okay, so gawa ko ng assignment. E56. Okay. E57 yung pandulo na lang mamaya. Okay. Papadagdagan ko yung E56. So magsimula tayo sa simple lang. Okay. So now, it will be your assignment later. E56. So serve, okay, files and serve files in Node.js. Ayan. So dito objectives natin. So I guess I have to, ayan, kuha ko dito ng ng sample objectives. Need to be able to serve web pages using Node.js. Yan. E56. Okay, so I guess wala tayo dito. Node modules, hindi naman kailangan. Pero kung sakali, then basically you have to do that. Okay, so ito muna, simplihan lang muna natin. Okay. Done. And this one done. This one is done. Okay. So save natin. Save ko siya. So E56 tayo guys ha. Okay, so saan na yan? Code.js. New
Git bash. Okay. Git bash here. Then code mkdir E56 code E56. Ayun. So ito yung W3 schools natin. So yan, kunin nyo lang to. Okay? Kunin nyo lang yung file and then we will create a certain file na kasama dyan. Okay? So wait lang. Ayan. So gawin natin dito is we will have the git bash. Ayan. Ayan. So ang gagawin natin is magta-touch tayo ng app.js. Touch app.js. Tapos we'll have the siguro okay na to. And then we'll create a directory mkdir public. Okay? And then cd public. Gawa tayo ng isang index.html. HTML. Okay. Sorry. Touch. Okay. Then there, clear ko lang. Then there we will see index HTML. Lalagyan natin lang siya ng isang template HTML5 boilerplate. Masyado marami nakasulat. So ulitin ko. HTML5 na lang. 5. Ayan. So I guess this one. So okay. Web page in Node.js. Ayan. Sa body niya, you have the title H1. Tapos welcome to Node.js code brewers. Okay? Then, gawa tayo na isang paragraph. Then lorem. Ayan. So, I guess okay na ako dyan sa lorem na yan. So, yun na lang yung aking ilalagay na content. Then here, save natin. Ayan. Then, saan tayo sa app.js. Okay. So, dito, we will have the following. Okay, so type in ko lang ng isa-isa para mas tumatak sa isip natin So pwede naman natin na lang yung http require. So maganda kasi pag tina-type mo siya para at least may paano may matandaan. Mas mataas yung retention kasi. Okay? So tulad nito, I will use cons na lang. Okay. And then cons fs. So gagamit na tayo ng file system. Then we require the fs. Okay. And fs. Then here we have the http server that create server function. Okay. And then meron siyang kasamang dot. Okay, dot listen method. Okay? So wag kalimutan niya. So unahin natin yung isa-serve natin siya sa na lang. Favorite natin 3,000. Ayan. So sa 3,000. Okay? Okay. The next is we have here. Kailangan natin gumawa ng function inside this. Okay? So
Ayan. So we have the function. So dapat pala sinama ko na doon eh. Okay? Dapat ito, pullback ko lang para maisama ko na siya sa pagbaba. Ayan. So I'm okay with that. Okay? And then here, it's a required and respond. And then and here you have the, of course, to open a file, we have the fs read file method. Okay? So fs dot read file method. Ayan. And then may dalawang parameter ito. Okay, so you have the mismong yung file location. So before yung file location, I will first put the function na that will return error and data. Depende kung makita niya yung file or hindi. Okay? Ayan. So breakdown ko yan. Ayan. And then dito naman, ang pinakauna niya naman is yung location. Okay, so sa location natin, we will use the natin, public, di ba? So it will be public, then index.html. Ayan siya. Okay? And then after that, we invoke the res.writeHead. Okay. So writeHead. Okay. Ayan. So yun yung kailangan natin. So it has, so writeHead, then we have the res.write. Okay. Function, then you have the return. Okay, so magre-return yung function natin na read file ng res.end. Okay. Okay, so ayan. So lagyan natin yung mga parameters natin dito. Okay. So for writeHead, okay, so pag successful 200, basically we have the content type. Okay, na yung dalawang pares natin. Then you have the content type. Kanina, it's a ang nakalagay is text plain, but now text HTML. Okay? And then sa right natin, you have the data. Okay? So ira-write mo yung data. Okay. So I guess dito console log lang natin. Log dito. Server listening at port 3000. Okay. So control S ko lang. And then node app.js. So, ang sabi dito, node. May nakalimutan ba ako na gawin dito, guys? So, internal modules, ayan siya. Require. So, let me check. So, okay. So, it says here through internal. So, it's hindi ata ako na isali. Okay. Na require stock. Okay, I guess dito. Just check this. No, isang bit lang. I guess listen, I will put a certain
Ayan. Okay, so I guess this will work. Okay, so let's try. Nasa public kasi ako. Okay? Nasa public kayo. Ako. So, sorry. Nasa public pala ako kaya wala yon. Okay? CD. That. So, be careful with that. Okay? So, I guess I have to node app.js. Ayun. So, just so happen na nakalimutan kong mag-backward. So, nasa loob ako ng public. Kaya hindi niya makita si app.js. Okay? So, asan na yung natin? Ito. So, tignan natin dito. Localhost 3,000. Okay. So, reload pa natin. Okay, so let me check. 1, 2, 7. Okay. So I guess refuse to connect. Okay. Wait lang. Okay, so meron siyang nakita na mali. Okay. Isa pa. Clear ko nga. E56. Okay. So ayun na siya. Ayan. So invalid argument type. So against require fs. (613). Ano to? Dito siya. Okay. Wait lang, check ko yung ano. Check lang ako dito. Right head. Landing arrested. Let me just try this one. Okay. Okay, so I guess hindi naman na siya nagano. So, ayun, okay. So, it's just the ano, initializer. So, okay na tayo, guys. So, ayan. So, we need to place the ano that. Okay, so yun lang naman yung ano, naging problem. Okay? So, again, it's working na, guys. Ayan. Okay, so that's how you ano serve pages. Okay, so that's for A56. Okay, so may question ba? Okay,
So I hope working na sa inyo. Ayan siya. So yan, pag same location, we have to use that, okay? Initializer pa rin. So that's the thing na medyo na iwanan. Okay. Okay, so okay na rin sa inyo? Okay. So press 1 na lang ha kapag tayo ay magpo-proceed na sa E57. Ayan, thank you. So buti nakahabol si Anthony. Okay. Okay, kasi yung last topic medyo mabigat eh. Okay. Ayan. So sa Node.js medyo I would say mahirap-hirap yung dito pag sa serve ng files kasi you have to write everything. So may chances na maging ganito yung files ninyo. So I will just show you this. Okay? So siguro I will show a certain ito na lang. Wait lang. Okay? So I will just copy this one, but I won't be doing this now. Okay? But I will be leaving this as your assignment, but this will be the code for the meantime on this For example, wait lang So para makita ninyo. Okay? So share screen. Okay. So dito. Okay. So for Node.js, every type kasi we have to write certain code. For example, may kasamang images. Ganito yung mangyayari, pahaba ng pahaba yung inyong codes nito. Pag Node.js siya, and buti na lang meron si Express, okay? So ito yon. For example, I will create here a new file lang. Okay, you don't have to include this kasi gusto ko lang makita yun yung code. Okay? So for example, okay, dito na lang siguro. Okay, so ito, i-replace ko to. Okay? So, ganyan lang muna yan. Okay? Ayan. Tago natin siya. Sa pinakababa para din nyo siya makita. Ayan. Ayan. So, one of the thing na pangit lang kay Node.js, kapag nagsaserve tayo, talagang low-level platform siya because every time na kailangan mong, ayan, so I'm using request URL naman here, okay? So for example, we have here the yung theaters, for example here. Ayan. So, isa-serve natin siya, content niya is text HTML. Okay? For example, ngayon may naka-embed na image. Let's say, image ni Piolo, for example. So, lahat ng kasama nito, okay? Lahat ng kasama nito na part siya doon, ita-type nyo isa-isa yan.
So if you have 100 images, I don't know if anong gagawin mo na looping structure para lahat 'yon ay mailo-load niya dito sa theaters. Okay? Ayan. So basically that is how Node.js works. So yan yung Node.js talaga. From the ano yan, from scratch ka talaga. Ibig sabihin, ikaw mismo ang magsusulat ng bawat instructions para ma-load mo yung pictures doon. So for example, gawin natin 'to. Okay? I will create here a page. Okay? So ililipat ko na lang siya dito sa may okay. Request URL niya kasi is theaters. Okay. So let's try this. Ilalabas ko siya dito. Ayan. Okay? So I will name this as theaters na lang para hindi ako mahirapan. Okay? Ayan. So isa-serve ko siya. Theaters eh. Okay? So what will happen is I will serve this on my Node.js. Ano to? App.js ba? So sa app.js ko ngayon, ito na yon. So sige, ipatakbuhin na natin yan. Huwag ka mag-i-error. So check natin. Okay. So working naman siya, no? So ang gagawin ko ngayon is check natin. Ayun. So may hindi siya nakita. Okay, refuse to connect. So isa pa. Require, and then so contents, okay. So isa pa. Okay, sorry, hindi naka-save. Ayun, hindi naka-save. Naman, okay. Sorry. Ayun. Dito, hindi siya naka-save. Ayan, so running na siya. Okay. Refresh natin. Isa pa. Bakit ayaw niya? So, okay. So, meron pa akong kulang dito. I guess, 6543. Okay. So, 6543 ang gamit ko. Ayan. So, 6543 ang gamit ko. So, ayan. So, as you can see, file not found siya. Okay? Nag-file not found. Okay, so isa pa. 6543 ayaw ilabas yung ating content. So theaters HTML siya pero it doesn't may isa kasi dito na hindi niya makita. Okay? So ang gagawin ko dito, I will comment out this. Siguro ito. Ayan. Tama naman. Okay, sobra. Wait lang. Na-comment out din yung isa. Okay, sorry. Ulitin natin. Na-comment in ko yung isa. So, ito na lang. Ayan. So, Control C. Ayan, restart ko. Ayan. Okay, so client request, hindi niya makita itong dot, itong nandito. Si theaters. Okay. So, I guess, ito. Request URLs. Okay. Gets ko na. Pati ako nalilito eh. Okay. Theaters. Okay. Sorry. Ayun. So, lumabas siya si theaters. So, ibig sabihin, sa URL, you are going to type in theaters only. But, pagdating sa read file, ilalagay mo yung full name niya. So, for example, ito, ang pangalan niya is, CodeBrew or CodeGo sa URL. Then, basically, if we run that, okay, then, wala yung theaters. So, ang gagawin ko, type in ko dyan, CodeGo. Na-serve yung, so may hindi siya makita. So,
Okay. So, sorry. Sa URL natin guys, dapat match yung kanyang pangalan dito. Okay? Sorry na. Okay. Ayan. Kakabukas lang kasi. So, for example, ito ay rename CodeGo, for example. CodeGo.html. And then, Control-C ko dito. Then here, CodeGo siya. Okay. So, dapat match. Okay. So, pag nira natin siya, okay. CodeGo. Ayun. So, dapat match. So, ino-omit mo lang yung HTML. Okay? Yung kanyang, ano. So, that's how you do the, what you call this one? Yung routing. Okay? So, next is, what if hahanapin natin dito, mag-i-embed tayo ng picture. So, maglagay tayo ng picture. So, hanap tayo ng picture. So, saan ba ako makakita ng picture? CodeGo. Okay. Images. Ayun. So, meron ka agad. Ayan. So, download natin. Saan na yan? Ano ba? Save image. Ayan. So, punta tayo doon sa Drive E56. Ayan. Then, dyan, ilagay natin CodeGo. CodeGo ping. Ayan. Then, here, nakalimutan ko na mag-embed Okay? Image. Ayun. So, buti meron tayong ano dito. Paraan. So, CodeGo.ping. So, logo. For example, ayan. And then, ano pa ba? Dito, okay. So, try natin siyang i-serve ngayon. Control-C. And then, we have the, ano yan? Node app.js. Okay. Then here, balikan natin yung ating page. So, yung page natin? Nawala. Okay, so, localhost 3000, 6543. Sorry, 6543. Bakit kasi di ko na lang pinalitan? Okay. So, file not found kasi hindi ko sinulat si CodeGo. So, CodeGo. Ayun. So, broken yung image. Hindi niya ma-serve. Okay, para ma-serve mo siya, you have to enable this else if. Okay. So, mag-else if ako. So, check ko yung URL niya if so since naka-folder ako dito, I will remove the anong tawag dito yung folder na images. So I'll just go to directly doon sa pangalan. So here I will type in CodeGo.ping and then parehas lang siya dito. CodeGo.ping. Okay. Then here image ping. Ayan. Okay. So, ayan. So, gagawin natin dito. I guess I don't need the slash here. Hindi ko kailangan. So, ganyan lang siya. Okay, para hindi mag-error. And then, Control-C. Then, we have to node app.js. Gumana ka na. Ayan. So, andun na siya. Na-serve. Okay? Nakukuha. So, that's your E56. Okay? So, lagay na lang kayo ng image. Ngayon, kapag may embedded CSS din kayo, ganun din. So, lahat ng link kay HTML, iisa-isahin nyo siyang isa-serve. Okay? So, ganun si Node.js. Okay? So, pahaba ng pahaba yan. Kaya nga, pag marami kang dito, images, then basically, you have to create siguro ng loop na. Kailangan mo ng loop siguro dyan or something else. Okay?
Yan. Switch break, sir, pwede. Switch break. Switch. Pwede din ang switch. Oo, pwede. Pwede ba? Ayan, pwede kasi value naman to eh. Value naman. So dito ang nilagay ko lang is if else, and isa rin to sa ano sa what you call this one? Parang advice ng ng mentor namin noon na galing din siya kasi sa sa dev. Sabi niya, much better kapag gumamit na lang kayo ng if else, mas maganda daw. Okay, so kapag may gumagamit ng switch sa amin, medyo you have to defend bakit switch, yung mga ganun na tipo. Pero kadalasan ina-approve niya is mga if else statement. Okay? Ayan. So nung una nakakatuwa ang Node.js and then you found out na ganito pala siya mag-serve. Parang gusto niyo na lang mag-Laragon. ano? Okay? So ayan 'yun. So okay na tayo sa E56. You have also put an image. Naglagay din kayo. Okay lang basta may code along. Hindi naman palaging may code along eh. Actually shortcut ko na lang to kasi there's an express naman eh. Okay. It's good na na we and that I show you this para alam nyo kung anong pinagkaiba ng Node.js at pag gumamit ka ng Express on the top of Node.js. Yun eh. Yun yung target natin doon. Okay? So mamaya ilalagay natin to sa Express and you will see how will Express implement the serving of files. Ayun. So matutuwa kayo ng konti doon. Okay?